that we preach the gospel. Beginning with this one, that we preach the gospel. For the Bible tells us in Romans chapter 10, verse 9 to 15, and I read, "If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is your mouth that you profess your faith and are saved. As Scripture says, anyone who believes in him will never be put to shame. For there is no difference between Jew and Gentile. The same Lord is Lord of all, and richly blesses all who call on him. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. How then can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? And how can anyone preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. Dahil mula po dyan, sa verse na yan, sa Romans chapter 10, verse 9 to 15. At sa iba pang mga verses sa Biblia, lalo sa New Testament, makikita po natin na napakalinaw na kailangan ng tao si Jesus Christ. Napakalinaw na kailangan ng lahat ng tao si Jesus Christ. Kailangan natin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, si Jesus lang ang pwedeng magbigay nun. Kailangan natin magkaroon ng relasyon sa Diyos, tanging kay Jesus lang pwedeng mangyari yun, yung right relationship with God. At para sa lahat ng tao na nagnanais na magkaroon ng eternal life, mapunta sa langit, makapiling ang Diyos even in the afterlife, si Jesus lang ang tanging paraan para magkaroon ng eternal life. So when people come to church, this is what we do. We preach the gospel to people. Dapat yung church, malinaw na malinaw sa lahat ng tao na pag pumunta ka doon, maririnig mo doon yung gospel. Maririnig mo doon yung tungkol kay Jesus Christ. Kung paano siya nagpapatawad ng kasalanan, kung paano sa pamagitan niya nagkakaroon tayo ng tamang relasyon sa Diyos, kung paano dahil sa Kanya meron tayong eternal life. Magkaroon man ng iba't ibang titles at iba't ibang topics sa isang taon na napapangaral mula dito sa ating pulpito. At marami naman talagang dapat pag-usapan. Kailangan natin pag-usapan ng maraming sinasabi ng Biblia tungkol sa paano maging isang Kristiyano sa mundong ito. Mararapat lang na pinag-aaralan natin mula sa Biblia ang iba't ibang mga doktrina at paniniwala ng mga Kristiyano at marami pang iba. Ngunit kailangan, at ito ang dapat natin laging ginagawa sa ating church, na yung church natin preaches the gospel. Na alam mo na every time we come on a Sunday, o kung ano pa maging araw ng ating pananambahan o gawain, yun ay pagkakataon para ang tao ay makarinig ng gospel message of Jesus Christ. Na pag meron tayong iimbitahin na mga kaibigan o kamag-anak natin upang sumama sa atin sa church, alam mo na, naku, dadaling ko to sa church. Kasi para pagpunta niya doon sa church namin, makarinig siya ng gospel message of Jesus Christ. Lalong-lalo na sa marami sa atin na present ngayon. O di naman kaya nanonood nito as a video. Alam mo ang naging impact ng pagkakilala mo kay Jesus Christ sa iyong buhay. Marami sa atin na makakapagpatotoo. Dahil nung nakilala mo si Jesus Christ bilang Lord and Savior, naranasan mo yung forgiveness of sins, na-realize mo yung kahalagahan na magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos, nagkaroon ka ng pananampalataya na dahil kay Kristo may eternal life ka, at marami ang makapagsasabi sa inyo na nabago ang buhay mo. Amen. Naalala ko tuloy ang isang sumikat na kanta nung araw
ang aking buhay ay binago niya. Natatandaan niyo ba yung kantang yan? May mga naalala ba kayong kumanta ng kantang yan? Kayo ba mismo, nakanta niyo rin yung kantang yan? Dahil totoo naman, na dahil kay Kristo, nabago ang buhay natin. Amen. At ang desire natin at ang prayer natin, mangyari din yun sa mga kamag-anak natin, sa mga kaibigan natin, sa mga kakilala natin. Kaya, dun sa tanong na, what Christians do in church, number one yan. In the church, and together as a church, we preach the gospel. We preach Jesus. We preach the power of God to change people's lives. At ito'y naririnig nila pag pumupunta sila sa church. At mula din dito sa church, we will be sending out people everywhere. To schools, to companies, to neighborhoods, to provinces, to other countries, to various events. Sa mga iba't ibang mga okasyon na tayo ay napapapunta, ito may mapa-reunion ng mga classmates natin, mga parties ng mga kamag-anak natin, mga kung ano-ano pang mga okasyon. Pinagpipray lagi natin na bigyan tayo ng Lord ng opportunity to be able to share the gospel, to be able to witness for Christ, to be able to tell another person kung anong ginawa ni Jesus sa iyong buhay at kung paanong pwede rin niyang maranasan yun pag siya'y nakakilala kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Na napakalaking bagay nung bawat isa sa atin ay natutunan, nung tayo ay naniwala, at nung tayo ay nagsabi, Jesus is my Lord. Amen.